Ayan, hello mga kaibigan, isang magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo mga taga Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng makakapanood po ng video reaction na ito. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan at ligtas anumang kapahamakan. Mga kaibigan, nais ko po na talakayin itong debate result kasi hanggang ngayon ay umiiyak pa rin itong mga ampalayagang at si Fiscal AJ din ang nagsabi na bakit daw tinatalakay pa ito 5 days na ang nakakaraan at bakit hindi? Bakit hindi tatalakayin? Dapat nga ikaw ang mag-encourage, Fiscal AJ, na talakayin ito araw-araw, no? Ipagmalaki ninyo. Ipagkalat ninyo na ang age of sexual consent ay 16 dahil yun naman talaga ang nag-google. Kahit saan ka mag-search, ang lalabas ay 16. Di ho ba? Pero bakit ayaw mo nang talakayin ito? May tatanong nga pala ako, Fiscal AJ. Di ba nagkaroon ng debate? Nanalo ka, natalo si Attorney Libayan. Siyempre, nanood yung mga kapamilya mo. Halimbawa, yung mga anak mo, kung may anak kang babae o lalaki na minor de edad, teenagers. At siyempre, nanalo ka, pinaglaban mo na 16. Panalo ka, 3-0 nga, di ho ba? Nung natapos yung debate, kinongratulate ka ba? Halimbawa, ng anak mong babae, congratulations, daddy. Nanalo ka. At nalaman ko na ngayon na ang age of sexual consent ay 16. Diba? Ano yung naisagot mo sa kanya? Ay, oo anak, ang age of sexual consent ay 16. Dahil yan nga ang ipinaglaban ko at nanalo ako. 3-0. Isa pang tanong, bakit kailangan mo na ipa-stop? Diba? Kasi ang pagkakasabi mo, bakit kailangan pang talakayin? Ang tungkol dito, tapos na nga yung debate, meron ng resulta, 3-0. Bakit kailangan mo na parang ipa-stop, parang ipahinto yung pagtalakay dito? Dapat nga continuous, diba? Dapat ikaw mismo ang nagtatalakay dyan, pagmalaki ninyo, ipagkalat ninyo na ang age of sexual consent ay 16. Diba? Anyway, nais ko na balikan mga kaibigan, yung mga pinakauna pa na discussions na Attorney Libayan tungkol dito sa age of sexual consent. At 3 years ago mga kaibigan, natalakay na ito ni Attorney Libayan. At meron tayo napanood kasi that time na sa internet, videos na may nag-interview sa mga ilang kababayan natin kung ano ba yung alam nila na age of sexual consent dyan sa bansa natin. At halos lahat ng in-interview ay ang sagot nila ay 18 and above. Kasi syempre ang alam naman natin lahat ang legal age ay 18. So yung nag-interview nung sinabi niya sa mga tao na in-interview na alam nyo ba na ang age of sexual consent dito sa bansa natin ay 12 years old. Kasi that time, nung nag-interview 3 years ago, ang age of sexual consent dyan sa bansa natin ay 12 pa. So sinabi nung nag-interview na 12 years old, yung age of sexual consent without citations ng batas. Wala siyang sinabi kung anong batas ang nagsasaad, bakit ang age of sexual consent sa bansa natin ay 12. Ganun kababa mga kaibigan. Imagine, paano makakapagbigay ng consent, ng sexual consent ang isang 12 anyos? Naglalaro pa yan Diba? Naglalaro pa yan. Wala yan sa isip nilang tungkol dyan sa mga sex na yan. So, nami-mislead yung mga tao nang dahil sa mga napapanood na videos na ganito na nagkalat sila ng maling impormasyon. So anyway, panoorin po muna natin kung paano na-mislead ang mga tao, kung paano nagkaroon ng wrong information ang mga tao dahil alam natin dito sa internet maraming nakakapanood. Di ba? At dito nagsimula na naalarma itong si Attorney Libayan. Kaya idiniscuss niya ito, ipinaliwanag kung bakit ang age of sexual consent ay hindi 12. At kahit na tinaasan pa ito ng 16 years old, hindi pa rin 16 years old ang age of sexual consent ayon kay Attorney Libayan. Diba? At nalaman natin sa debate mga kaibigan na wala naman palang specific na batas na nagsasaad. Walang batas na nagsasabi
na ang age of sexual consent ay 16 years old. Kasi alam natin lahat mga kaibigan na ang legal age sa lahat ng bagay ay 18. Isipin na lang natin, paano makakapagbigay ng sexual consent ang isang 16 years old kung hindi siya legal age at hindi siya pinapayagan na bumili ng mga contraceptives. Pwede na siyang magbigay ng sexual consent, no? Kumbaga, pwede na siyang magpagamit sa boyfriend niya nang hindi nga siya pinapayagan ng batas na bumili ng halimbawa contraceptives o ng condom. Diba? Nakakaalarma mga kaibigan. Nakakaalarma ang ganito. Kasi alam naman natin na mga edad na 16 ay mapusok sila. Ngayon, kung ikakalat ninyo ng ikakalat na pwede na silang magbigay ng sexual consent, anong mangyayari? Wala na yung mga disenteng, no? Ginagawian ng mga tao. Magtitestingan na lang. Kapag nagkaroon ng boyfriend ng isang 16 years old o girlfriend ang isang 16 years old, anong mangyayari? Oh, may consent naman tayo, hindi naman tayo pwedeng habulin ng batas kasi pwede pala tayo magbigay ng consent sa edad na 16. Mga ibang palabas, no? O mga nakikita natin doon sa internet. Meron pa akong isa dito. This is from Asian Boss naman. Ano? Hey guys, it's Jasmine from Asian Boss. The age of consent is defined as the age at which a person can legally consent to sexual activity. So take a guess as to which Asian country has the lowest age of consent. It's the Philippines. That's right. The age of consent in the Philippines is 12. Are you curious as to how ordinary Filipinos feel about this? Our Asian Boss reporter Hazel hit the streets of Manila to find out. Ano sa tingin mo yung minimum age ng consent para consensual yung sexual relationship ng isang tao na hindi siya makakonsider na rape? 18. 20 po. 18 or 20? Pagkatapos magkasal mga 25 or 20. Alam niyo po ba na 12 ang age of consent dito sa atin? Nakita nyo? It's so misleading. Mas tama pa nga yung mga sagot nito, in my opinion, no? I'll explain later. Mas tama pa nga yung mga sagot ng mga ito kaysa yung nag-i-interview. So this is really misinformation, no? Angat ang may tamang kaalaman. Sa tingin ko yun ang gagawin na nating slogan, no, dito sa ating batas natin. Angat ang may tamang kaalaman. Kasi maganda talaga na hindi lang na may kaalaman ka, kundi dapat tama rin yung kaalaman mo. Sana, no, kapag tayo ay mag-argue o magbibigay ng mga impormasyon tungkol sa batas, magbigay tayo ng citations. Sabihin natin bakit ganun yun. Huwag yung basta na lang tayo magbanggit ng magbanggit kasi yun ang nag-google natin. Pag tinitignan nyo naman yung mga ginugol nyo, may citations ba sila? Wala silang citations. Diba? Ang pag-aaral ng batas, importante, no, na ito ay grounded. Siyempre, sa batas pa rin. Kasi batas nga yung inaaral natin eh. No? Without valid citations, diba, medyo alanganin. Panoorin pa ho natin. Nagulat ba kayo? Nagulat po ba kayo? Opo, hindi mo na, akala po 18 or 20, gano'n. Hindi po namin na-expect na 12. Hindi mo dapat i-expect na 12 kasi hindi naman talaga 12 eh. Ito, pauna, no? Yung mga tao na below 18 years old, hindi po makakapasok sa isang valid contract. No? Sabi sa batas natin, pag pumasok sila sa isang valid contract, no, it is voidable. It is only up to the extent na nag-benefit sila. Diba? Pero kapag ganito, sa tingin nyo, hindi ba mas matindi na sa kontrata nga, which is civil in nature lang, 18 years old, tapos ito which is, 'di ba, which involves the person, yung tao mismo,
no? Yung pagkakaroon ng sexual intercourse. 12 lang, di ba? I think common sense will dictate na hindi talaga 12 yan. Although kahit mali-mali nga, in my opinion, no, mali-mali yung nakalabas dun sa front page ng Google. 12? Papa, 12. Hindi ko pa ano. 12? Nasa ano ba yan? Nasa natin? Bakit 12? Nagulat lang ako 12 kasi di ba alam ko conservative tayo. Nakakagulat. Di ba maayos na question yun eh. Nasa batas natin ba yan? Bakit hindi nila sinight kung yung batas na sinasabi na 12 ang sexual consent? Ang alam ko lang, bilang isang abogado, 12 kapag statutory rape. Pero hindi 12, no, ang pagbibigay ng sexual consent. Walang nakalagay sa batas doon. In-imply lang ng kahit sino na hindi ko alam kung sino nga. Diba? Tuloy natin. Kasi parang ano na rin yun eh, parang child abuse na rin yun para sa akin eh. Kasi 12 eh. Diba? Mas magaling pa to. Child abuse. Tama. Child abuse yun. Bakit? Consent. Diba? Pag ikaw ay nakikipagtalik ng walang consent o sa isang tao na hindi nakakapagbigay ng consent, in layman's term, rape yun. Diba? Titignan natin mamaya yung citation natin tulad ng sinabi ko. Alam nyo, ang hindi maganda doon sa pinapakalat na maling informasyon na ang age of giving consent ay 12, no? Nag-i-encourage tayo ng pedophilia. So yan mga kaibigan, itong video na ito ay nag-viral ito 3 years ago. Kaya natalakay ito ni Atty. Libayan. Alam niyo mga kaibigan, nakakadismaya lang na pilit na ipinaglalaban ng ilan yung maling impormasyon. At ang ilan naman, nagkakalat nga sila ng mga maling impormasyon. Katulad nito, 3 years ago, that time ang age of sexual consent mga kaibigan ay 12. Ayon doon sa Google. Kasi kapag nag-Google ka, ang lalabas talaga ay 12 years old. At ito naman, yung katulad nito, na ipinapalabas sa internet ng mga nag-i-interview, no? Lalo nilang dinadagdagan, no? Yung maling impormasyon, nami-mislead yung mga impormasyon, no? Na 12 years old daw. Nang wala naman silang isinasaad o ipinapaliwanag o sinasabi, no, na batas. Anong batas ba ang nagsasabi na 12 years old ang age of sexual consent? At dito nagsimula mga kaibigan na naging concern si Atty. Libayan. Kaya tinalakay niya yung tungkol dito. Na kailanman hindi naging age of sexual consent ang 12 anyos. Diba? Nakakadismaya lang na ang mga tao, kung hindi nila masyadong alam, no? Katulad ko, kahit pa hinamon nila ako, na-discuss ko bago pa, nung nagsisimula pa lang ito, na age of sexual consent na ito, inahamon nila ako, na-discuss ko ito. Paano ko i-discuss? Hindi naman ako abogado. Diba? At hanggang ngayon, hindi ko yan tinatalakay. Pipigay lang ako ng reaksyon para kahit papaano naman ay ma-aware yung mga tao. No? Ma-aware yung mga tao na ay mali pala yung na nakita ko na ang age of sexual consent ay 12 anyos. At ito na nga ngayon, tinaasan na ng 16 years old. Tapos nagkaroon pa ng debate at panalo sila. Kasi kahit naman saan ma-search, no? Kahit saan natin i-search kung ano yung age of sexual consent dyan sa Pilipinas, ang lalabas talaga ay 16 years old. Pero mas mabuti na yun na nagkaroon ng debate dahil nalaman din natin na wala naman palang specific na batas na nagsasaad na 16 years old ang age of sexual consent. Kaya importante ito mga kaibigan na magkaroon ng specific law na nagsasaad na ang age of sexual consent ay 16 o 18 years old. Diba? Kasi kung walang
batas na nagsasabi na 16 o 18 years old ang age of sexual consent, hindi pa rin natin pwedeng sabihin, no, sa palagay ko lang, opinion ko lang po yun, nagre-react lang ako. Hindi natin pwedeng sabihin na itong edad na ito, ganitong edad ang age of sexual consent. Di ba? Nakakalarma ito. Kawawa ang mga kabataan natin kapag kumalat ng kumalat ang katulad nito. Tapos papaniwalaan nila. Paano kung nagkaroon sila ng kasintahan sa edad na 16 years old? Diba? Mapupusok ang mga edad na yan. Ano mangyayari? Makakapag-concentrate pa ba sila sa pag-aaral? At katulad nga ng sabi ni Atty. Libayan, na kapag naikalat ang mga ganitong maling impormasyon, parang nag-i-encourage na rin tayo ng mga pedophilia. So, nasa inyo yan mga kaibigan. Ito ay bilang awareness lang. Itong reaksyon na ito. Maging aware tayo mga kaibigan. Maawa tayo sa mga kabataan natin. Imbis na encourage natin silang mag-aral, huwag nating papaniwalain na sa ganong musmos na edad, no, ay pwede nang magbigay ng age ng sexual consent. Di ba? So yan lang mga kaibigan, ako po muli si Lu, ang inyong ka-informative. Mabuhay.